tayo magsimula, we are requesting everyone na nasa likod na i-occupy po ang atin po mga upuan dito sa bandang harapan po. Lahat po ng mga nasa likod. And also, naka-livestream na po tayo sa mga may internet po dyan. Please do share po yung ating live stream ngayong Sunday. Again po, yung mga nasa likod, occupy po natin ang seat sa harapan. Thank you very much. Blessed morning po sa inyong lahat. Pwede po ba tayong tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos? Psalms 23, 1, verse 1. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Verse 2. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Verse 3. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Verse 4. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Verse 6. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Pwede po bang taas po natin ang ating mga kamay? Let us all feel the presence of God. His Holy Spirit moving upon us. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you for the life that you have given to us, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng pagkakataon na pinagkakaloob mo. Salamat sa buhay. Salamat po, Lord, sa hininga. Salamat sa aming mga pamilya, Panginoon. This is the day that you have made for each and every sheep na meron ka sa lugaring ito, Panginoon. You are our good shepherd, O God. Salamat, Panginoon. You are a good shepherd, Panginoon, that you lay down your life, Panginoon, para sa bawat isa sa amin na naririto. Ang mga tupa mo, Panginoon, maaaring pagod. Ang mga tupa mo, Panginoon, maaaring nalalayo sa iyo. Ang mga tupa mo, Panginoon, nangangailangan sa iyo. We long for your presence. We hunger for your presence, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, bawat isa sa amin. Yakapin mo po ang iyong mga tupa, Panginoon, na mahal mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. We invite your presence, O Holy Spirit, upon us, Panginoon. Malaya ka pong kumilos sa bawat isang kaluluwa, puso, isipan, Panginoon. Tulungan mo kami, bawat isa sa amin, to build altars of our lives, Panginoon. Surrendered ngayong umaga para sa iyong kapangyarihan, para sa iyong magagawa sa aming mga buhay, Lord. Hayaan mo nga po, Panginoon, ang mga isipang ito, mga pusong ito, Panginoon, maging bukas sa iyong mensahe, Panginoon, para sa amin sa umagang ito. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, bumago, palagi, patuloy, palalimin mo, Panginoon, ang mga pananampalatayang ito, O Diyos. Teach us, Lord. Make us teachable, Panginoon. Tulungan mo kaming mahubog, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, para magawa ng bawat isa, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Nilalatag namin sa iyong paanan, Panginoon, anumang meron sa aming mga kalooban, Lord. Ibaba mo, Panginoon, bawat kaluluwa, bawat pagmamataas, Panginoon, sa lugaring ito, upang ang iyong kabanalan, ang iyong presensya lamang, Lord, ang maitaas. Be magnified, O God, sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, O God. Crossover Christian Family Church is yours, O God. Kuhanin mo, Lord. Receive all the worship and praises, Panginoon, na nagmumula sa aming mga puso.
We long for your presence. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong himala, Panginoon, maranasan ng bawat isa, Panginoon, sa amin na naririto. Himala, Panginoon, sa kanyang buhay. Himala, Panginoon, para sa pangangailangan. Himala sa pagkakasakit, Panginoon. Oh, hallelujah. You are the Lord, Panginoon, na wala, Panginoon, na anumang kapangyarihan, wala anumang tao, Panginoon, walang sino man dito, Panginoon, ang pwedeng magmayabang, Panginoon, sapagkat ang lahat ay luluhod sa iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos. Na kapag sinabi, Panginoon, ng iyong salita, Lord, ito'y mapangyayari, Panginoon, sa buhay ng taong iyon, Panginoon, na naghahanap sa iyo ng lubusan. Purihin ka, Panginoon. Bless our service, O God, mula umpisa hanggang sa wakas, Panginoon. Samahan kami ng iyong presensya. Dahil gusto namin iyon, Panginoon. Gusto na namin, Panginoon, na ang kaluwalhatian mo, Panginoon, maranasan ng bawat isa sa amin. Fill our hearts, O God, with the peace na nanggagaling sa iyo, that transcends all understanding, Panginoon. Fill us, O God, with your joy, Panginoon. Na bawat isa, Panginoon, walang uuwing luhaan, Panginoon. Bagkus, Panginoon, daladala ang tagumpay na mula, Panginoon, sa iyong presensya. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos. Bawat isa sa amin, Lord, create in us a clean heart, O God. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen and amen. Pwede po bang sabay-sabay po nating sabihin, we desire to encounter you today, Jesus. 1, 2, 3, go. We desire to encounter you today, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa umaga na to. At sama-sama rin po tayo na magpuri, sama-sama tayong umawit, sama-sama tayong sumamba sa ating Diyos na dakila. Hallelujah! Let us clap our hands and feel His presence this morning. Because He deserves all the glory and praises. He deserves our thanksgiving. He deserves yung celebration na gagawin natin sa umaga na to. Hallelujah! Pinupuri ka namin, O Diyos na dakila. Hallelujah! Let us sing, purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayang luwalhati, paparang pakasigaw, dadakilain, nagulat mo sa piling mo, ang kagalagan sa puso mo, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Minsan po, let us sing, purihin ka! Purihin ka, O Yahweh, Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Minsan pa, purihin ka! Purihin ka, O Yahweh, Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayang luwalhati, paparang pagsisigaw, dadakilain, nagulat mo sa piling mo, ang
Diyos magpakailanman. Kaya sa umaga na to, patuloy po tayo na dumako sa presensya ng ating Diyos. Kagaya ng sinabi natin kanina, let us all desire to encounter Jesus today in our midst. Let us invite His Holy Spirit to move upon us and to move within us. And let's just celebrate this morning yung kabutihan at katapatan po ng ating Diyos na dakila, Diyos na kamangha-mangha, at Diyos na walang katulad. Awitan natin siya ng buong puso, ng buong katapatan, ng buo nating lakas. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, mapagkailanman, luwalhatiin ka. Vincent, let's sing, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa atin. Taas po natin ang ating mga kamay. And let's just ask the Lord to come in our midst. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, mapagkailanman, luwalhatiin ka. Pero si Panginoon,
Let us lift our hands while we're singing this song. Ang iyong likha, luluwan, hatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sing noon, noon, ngayon, kailan pa man, sing noon, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Oh, napakabuti, oh, dakila ka, Panginoon. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos at sumamba tayo sa pamamagitan ng awit na nagmumula sa ating mga puso. Hallelujah! O purihin ka, O Diyos, dakila, kahanga-hanga, walang katulad. Kami ay sasamba, kami ay sasamba. Ika'y dakila, purihin ka, Panginoon, purihin ka. Oh, hallelujah. Oh yes, Lord, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na to, O Diyos, na kami ay makapagpuri, kami ay makasamba sa iyo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. And Lord, we thank you, O God, sa katapatan mo. We thank you, O God, sa kabutihan mo na patuloy mong ipinapamala sa buhay ng bawat isa. Kaya naman sa umaga na to, tanggapin mo lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. To God be all the highest glory and praises. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po tayong tumayong uli. Ating pong pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. You are worthy of all our praises, God. Marapat kang sambahin, Panginoon, dakilain. Kilalanin sa aming mga buhay. Luklukan ang aming mga puso, ang aming pamilya, ang lugaring ito, ang iglesyang ito, Panginoon. Na tanging ikaw lamang ang sumaparangalan sa aming mga buhay. Panginoon, sa panahon na sinasamba ka namin, sa panahon na sinasambit namin ang iyong kadakilaan, ang iyong katangian, Panginoon, nagbibigay po ito sa amin ng sigla, kapayapaan, Panginoon, katatagan ng aming mga buhay. Kaya muli, salamat sa aming pong inawit sapagkat nagpapaalala ng iyong katapatan ay magpawalang hanggan. Hallelujah. Noon, ngayon, magpakailanman. Magbago na, Panginoon, ang sitwasyon. Magbago na, Panginoon, ang mundo, ang kalagayan ng aming pamahalaan. Pero kailanman, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig at kadakilaan ay manatiling tapat. Dalisay, magpakailanman sa aming mga buhay. Pwede po natin iwayway ang ating mga kamay sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, receive all the praises, God. Receive all the glory, Lord, that due to your name alone, Lord God. Marapat ka, Panginoon. Marapat ka. Salamat. Sinasabi namin, salamat, 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 aming Ama. Woo! Hallelujah! Oh, purihin ka, Panginoon! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! At sinasabi namin sa mga pangako mo, amen at amen at amen, Panginoon. Siya nawa, mangyari, Panginoon, ang kalooban mo sa ating mga buhay. Oh, wala po kaming inangat, Panginoon. Wala po kaming inangat sa ating mga buhay, Panginoon, kundi ikaw ay malugod, O Lord. Paparangalan sa iyong ginagawa sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, sa iglesyang ito.
sa mga pangitain, Panginoon, at vision and mission ng church sa Panginoon, sa mga outreaches, o sa mga taong dinadala mo sa lugaring ito, Panginoon, sa ginagawa mo sa aming mga buhay, sa mga patotoo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, kayang Panginoon, sambitin ang aming mga bibig, Panginoon. Kulang, Panginoon, ng panahon upang sabihin namin, Panginoon, gaano kakadakila sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we thank you once again for this morning, Lord. Alam po namin ngayon pa lamang nangusap ka na sa aming mga buhay. Thank you, Lord, sa pagdako pa lamang ng lugar namin, ng lugar ng Panginoon, naranasan namin ang presensya mo. Kunti, Lord God, speak to us. Kunti, Lord God, rule our heart. Let the Holy Spirit, Lord God, continue, Lord God, speak to us this morning. Panginoon, mga salita mo, Lord, na aming pong pakikinggan. Hindi lamang, Panginoon, manaan sa aming mga tenga, sa aming kaisipan, kundi manood ito sa aming buong pagkatao, maging sanhi, Panginoon, ng lalo pang higit na pagmamahal, pagtugon, Panginoon, sa iyong panawagan at ginagawa mo sa aming mga buhay. Purihin ka, dakilahin ka, Panginoon. To all the glory, to all the praise. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po natin tinatalakay. Dapat po hindi ako ang tatalakay nito sapagkat si Pastor sana ang si Pastor po ang tumatalakay nito. Nang isang araw po ay kinausap ako na kung maaari ako muna ang magtuloy dahil nga po busy siya ngayon, no? Siyempre may pamilya rin po siya, meron siyang business. At the same time, yung pong kanyang tungkulin ngayon ay mukhang umangat po siya dun sa kanyang sa kanyang position. Dahil nung nakakwentuhan ko siya minsan, sabi niya, dalawang kasama niya, mga pasaway, gumraduate na. Hindi kinuha ni Lord, kundi po ay nawala na sa trabaho. No? Kaya po medyo siya, busy. At naalala ko po yung paalala niya ay sabi nga niya na sasamahan daw po muna niya yung anak niya, no, yung babae. Kaya po, thank you, Lord. Patuloy po tayong dumalangin sa patuloy na pagkilos ng Panginoon. Ngayon po sa umaga pong ito, isa pong pribileyo, isang biyaya na ako po yung muling makatayo sa inyong harapan sapagkat kung di po niloob ng Panginoon makatayo ako dito, wala ako ngayon. Amen? Praise God. Kaya po ang ating talakayan ngayon ay ang tunay na kahulugan at layunin ng ating pagkalika o ng ating pagkairal. Sapagkat ang ating tinatalakay itong buwan na to ay about yung purpose mo sa buhay mo, yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya po sa umaga pong ito, pwede po tayong muling tumayo at ating pong basahin ang awit, Kabanatang 4, talatang 4 hanggang 9. Praise God. Ayan. Sabi po dyan, sabay-sabay tayo. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha sa lahat ng mga bagay. Siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati ang mga mabangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan at lahat ng nilikha nasa karagatan. Pinagpala na po ang salita ng Panginoon. Pwede po tayong umupo na. Praise God. Hallelujah. So sabi po dyan, ano nga ba ang tao? No? Sabi po dyan, ano nga ba ang tao? Biro niyo, sabi po dyan. Kung titinan po natin mga kapatid, kung ating babaybayin muli yan, lami-lamiin ang salita ng Panginoon. Ang sabi dyan, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Grabe, no? So kung meron pong pagkakaiba sa atin at ang Diyos, ay kakaunti lang po, ibig sabihin diferensya. Bakit po? Sabi niyo bakit? Sapagkat siya po ang manilikha, nilikha lang tayo. Pero sa lahat po ng bahagi, halos kamukha natin at katulad natin ng ating Panginoon. No? Siya lang po talaga ang hari. Hindi tayo pwedeng pumalit sa pagiging hari niya. Hindi po natin pwedeng palitan. Yun lang po ang pagkakaiba natin. Hindi natin pwedeng palitan ng kanyang posisyon bilang hari at Panginoon. But in terms po mga kapatid, sa kalalagayan na ginawa ng ating Panginoon sa atin, pinuspos tayo, sabi diyan, ng dangal at ng luluhati, sabi diyan, mababa sa iyo ng kaunti. Kaya po, pagkasalabing kaunti, sapagkat kung tingnan po natin, sabi yan, ginawa tayong tagapamahala
ng kanyang manilikha o sannilikha, no? Pag sinabing sannilikha, hindi lang po lupa, hindi lang karagatan, baging sa impapawid, no? Mamaya babaybayin po natin 'yan kung bakit po 'yan sinabi ng manunulat. At unang punto po na nais ko pong bigyang diin sa ating pong binasa ngayon, mga kapatid, na tayo po ay nilikha o tayo nilikha at umiiral upang magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Ang sabi po ng Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong at hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya po dahil sa kanya, ang bawat hininga po natin o ang ating buhay, ito ang dahilan kung bakit marapat po siyang luwalhatiin. Amen po ba, mga kapatid? Dahil sa kanya, mula ang ating buhay, marapat lamang po siyang parangalan, no? Pasalamatan siya ng ating buhay. Sabi niya, no? Naging ando po tayo. Naging isang kaluluwang buhay. Living, sabi po sa English, living soul, no? Antindiho na, mga kapatid, no? Tayo daw po ay naging isang living soul o buhay na kaluluwa. At ang sabi po ng Isaiah 43 verse 7, nilikha ko siya para sa aking kaluwalhatian, for my pleasure. Isipin, mga kapatid, nilikha tayo ng Panginoon, hindi para sa atin. Nalikha tayo hindi patungkol sa atin, kundi patungkol sa Kanya. Para maluwalhati siya. Kaya kung makita po natin Genesis, mga kapatid, chapter 1, kung ating babasahin lahat yun, sabi din, ginawa niya ang lahat ng bagay, ano daw po? Lahat ay maganda. At ikinatuwa po niya, mga kapatid. Kaya ikaw, ako, tayo may pinanganak, natuwa po ang Panginoon. Hindi siya, hindi po ganun ang Panginoon. Hindi siya yung, ikaw yan? No? Hindi po ganun ang Panginoon. Kundi maluwalhati siya. Kaya po, hindi para sa layunin natin, mga kapatid, at hindi umiikot sa atin, kundi, hindi rin sa iba, kundi para sa Kanya. Kaya po sabi ng Colossians chapter 1 verse 16, sabi doon, for Him, everything is created by Him and for Him. Ang lahat po ng bagay na nilikha ay para sa Kanya, dahil sa Kanya at para sa Kanya. Kaya kapatid, sa buhay natin, dapat mabuhay po tayo para sa Kanya. Minsan meron tayong tanong kanino ka lumalaban? No? Parang kape, no? Kanino ka nagpapatuloy? Amen? Praise God. Tuloy po natin. Tapos na tayo? Okay na. Ang sabi po ng Gawa 17 verse 28, nakasalalay sa Kanya ang ating buhay at pagkilos at pagkatao. Sabi po ng English, in Him we live and move and have our being. Kapatid, kung wala pong habag ng Panginoon, wala na tayo ngayon. Wala na ako dito sa inyong harapan. Hello? In Him we live and move and have our being. Nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Praise God. Hallelujah. Kaya po, siya ang dahilan, ng ating pagkabuo, mga kapatid. Kaya kung wala pong Panginoon sa buhay natin, kapatid, hindi tayo kompleto, hindi tayo mabubuo. Ano ang bagay na pwede nating siksik sa ating katawan, hindi po tayo mabubuo. Nandyan ho ba kayo, kapatid? Siya ang bubuo ng ating mga buhay. Kaya meron pong ito po lagi kong sinasabi sa inyo. At ito po totoo, mga kapatid, sabi ng siyensya, sa buhay daw po natin, lahat ng bahagi ay merong luklukan o merong trono. At meron daw pong trono doon na kung saan hindi kayang punuan, hindi kayang tapalan ng alinmang bagay sa mundong ito. Kayamanan, karangyaan, mga kapatid, lalaki, babae, bahay, tirahan, lugar, hindi daw po kayang punuin to. Tanging Diyos lamang daw po ang pwedeng umupo nun upang mabuo ang ating pagkatao. Kaya makita po natin taong, kahit nga po tayong mga Kristiyano, gana pa rin po tayo. Patunay lang po, mga kapatid, sabi ng awit, tulad ng isang usa, laging uhaw sa iyo. Ibig sabihin po, lagi nating hinahangad na tayo po ay mapuno. At minsan nga po nagkakamali tayo kung saan natin hinahanap ang kapunuan ng ating mga buhay. Pero dito pinapakita rito, mga kapatid, ng tanging Diyos lamang po, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo nakakakilos, nabubuo ang ating pagkatao.
Kaya po dahil ikaw ay nilikha ayon sa kanyang larawan at wangis, sabi po yan Genesis chapter 1:26, sabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at nilikha niya ang tao, lalaki at babae ayon sa kanyang larawan. Kaya po kapag ganun, ibig sabihin, meron tayong kakayahang makipag-usap o makipagdawang palad, makaunawa o makapag-fellowship po sa Kanya. Kaya makita po natin mga kapatid, nung likhain si Adan, nilagay po ng Panginoon ang lahat ng hayop. No? Pagkain, hayop, pero nakita po ng Panginoon, hindi siya masaya. Hindi siya masaya eh. Kaya ho, ang ginawa ng Panginoon, pinatulog po niya si Adan at tinanggalan dito sa tadyang at ginawang babae. Ang pangalan po noon ay Eva. Kamukha niya. Mga kapatid, sabi diyan, kung tayo po ay nilikha ayon sa wangis ng ating Panginoong kapatid, sabi nga, ano man ilagay natin, isiksik natin sa ating katawan, kapag wala po tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo makakumpleto. At doon, nagkaroon po ng kagalakan sa buhay ni Adan. Anong nangyari? Sabi po sa English ay intimacy, pinakamalapit na ugnayan. Anong nangyari? Nabuo po. Sino? Sino yung anak ni Adan? Sino? Si Abel at Cain, di po ba? Silang naging anak nila. Kaya makita natin kapatid, nabuo ang isang. Kaya po sa panahon na tayo nagiging malapit sa Panginoon, mga kapatid, nabubuo po ang pangarap ng Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon doon. Habang tayo po nagiging malapit sa Panginoon, mga kapatid, maraming ginagawa, maraming ipinapakita, maraming pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay natin. At minsan di natin naiintindihan mga bagay na yan, pero habang tayo po ay kasama ng ating Panginoon kapatid, unti-unti natin naunawaan ng mga bagay na yan. Pinapaunawa po ng Panginoon ang mga bagay na yan. Praise God. Hallelujah. Kaya po meron tayong kakayahan, no, na makipag-usap, daw pang palad. Siyempre, ikaw ba, makakausap mo ba yung aso? Di ba? Hindi eh. Hindi mo siya kapwa, hindi mo siya kamukha eh. Di ba? Hindi mo siya makaka-fellowship eh. At limitado pang mga kapatid. Sabi nga, may mga nag-aalaga daw po ng ahas eh. Pag yan nag-ahas na gutom, kakainin ka. No? Praise God, lilingkisin ka. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po, ibig sabihin, magkalibel tayo ng ating Panginoon. Kaya meron tayong kakayang maunawaan siya, maunawaan tayo. No? Maintindihan natin siya at maintindihan tayo mga kapatid. Kaya sa buhay natin, kung wala mo nakakaintindi kapatid, merong isang nakakaintindi sa atin. Walang iba kundi ng ating Panginoon. Isang tanong po tayo ng tanong, di ba? Kaya ito sinabi ko na nakaraan, gusto lang pong ulitin mga kapatid. Sabi nga, kung ikaw magpapasimula ng tugon o yung gusto mo masagot ang tanong mo sa malaking question mark sa buhay mo kapatid, ang sabi po ng Biblia, sa pasimulay ang Diyos. Kaya magpasimula po tayo sa Panginoon. Kasi kung tatanungin natin sa kapitbahay natin, maliligaw tayo, lulukuhin tayo niyan. Kung may boyfriend ka, baka lukuhin ka. Sorry. Hindi ko po sinasabing lahat. Hello. Minsan nga po, boss natin, di ba? Nangako yan. Mamaya, napako na. Hello. Nandyan ho ba kayo mga kapatid? At minsan pagka nangako, huli na. Hello. Nandyan ho ba kayo? Pero kailan po ang Panginoon, ang pangako niya, hindi nahuli. Amen po ba? Hindi na-delay. Hindi po ningas kugon mga kapatid. Sapagkat tayo po ay magkalibel. Praise God. Hallelujah. Sige, patuloy natin. Ikalawa pong bagay, nilikha at umiiral tayo upang magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Partnership, katuwang. Kaya makita po natin, nang nilagay po ng Panginoon, nilikha niyang una, ang mga hayop, yung buwan, no? Araw, bituin, tubig, mga kapatid, hayop, kauli-ulian ng ang tao. Kaya kung makita po natin, pinaka-special ang tao. Ibig sabihin, kung wala ang tao, wala pong paglikha. Dahil ang nilikhang ito, mga kapatid, para sa tao. Without man, there is no creation. Sabi niyo bakit, mga kapatid? Sapagkat nung nilikha ng Panginoon ang mga hayop na to, sabi ng Panginoon kay Adan, ito yung mga taong, ito yung mga hayop, ikaw ang magbigay ng pangalan. Partner. No? Kapartner niya, mga kapatid. Naging katuwang niya. Sapagkat ang Diyos ay hari sa langit, mga kapatid, sa lupa,
Tayo ang pinaghari ng ating Panginoon. Tayo ang pinamahala ng ating Panginoon. Binigyan niya ng kapangyarihan, kapamalaan ng tao'y mamahala sa lahat ng nilikha ng Panginoon sa nilikha. No, kalawakan, karagatan, maging sa kalupaan, pinahintulutan po ng Panginoon, si Adan ang siyang mamahala sa lahat ng ito. Pwede po natin palakpakan ng Panginoon doon. Hallelujah. Praise God. Yun nga lang po talaga sinira po ng kasalanan ang sitwasyong ito. Ang kalagayang ito, ang sumira, walang iba kundi ang kasalanan. Ang karupukan ng tao. Ano po, ang pagpili sa kanyang kagustuhan, suwayin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya po meron tayong kapasidad na makilala ang may likha. May kapasidad po tayong magmahal, makipag-ugnay, dahil merong damdamin at meron po tayong puso. Hindi po tayo robot. Amen po ba? Hindi tayo pusong hayop, mga kapatid. Pusong ng Diyos meron tayo. Kaya sa magitan po, mga kapatid, ng salita ng Panginoon, ito po ang magbibigay daan upang lalo nating makilala. No? Higit na mahayag ang Panginoon. Ang sabi po ng John 1:1, ang sabi diyan, nang pasimulay, naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang Diyos ay salita. Kaya po hindi natin pwedeng maunawaan, makilala ang Panginoon, maliban po sa kanyang salita. Sabi yun, sa pasimulay, naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang Diyos ay salita. Kaya pagka tayo pinalalayo sa salita ng Panginoon, kapatid, lumilit ang Diyos sa buhay natin. Hello, nandyan ho ba kayo? Bagamat malaki ang Panginoon, dahil nalalayo tayo sa Panginoon, kapatid, lumiliit ang ating pagkaunawa sa Panginoon. But the more na tayo pina-expose sa salita ng Panginoon, kapatid, the more nagiging malaki ang Panginoon. At kapag the more na tayo pinalalayo sa Panginoon, mga kapatid, ang problema lumalaki at lumiliit ang Diyos. Pero the mere fact na tayo lumalapit sa Panginoon, mga kapatid, the bigger the problem is, the smaller ang Panginoon. Pero the more na nagiging malaki ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, pagkaunawa natin sa Panginoon, gaano man kalaki ang problema, lumilito sa ating pananaw. Amen po ba? Anong kasabihan? Sinlaki man daw po ng barko ang ating mga problema, pero sinlaki ng karagatan ang kalakihan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po ang sabi diyan, no? Kaya meron pong kasabihan, sabi ng mga ngaral, no word, no God. Less word, less God. No? Kapag tayo hindi nalalapit sa salita ng Panginoon, kapatid, lagi natin na ma-magnify, lagi nakita natin ng mga problema. Kaya po sabing magnifying glass, magnify. Root word ng magnifying glass, magnify. Kasi pagka nalalayo po tayo sa Panginoon, yung maliit na problema yan, lumalaki sa microscope. Diba? Yung insektong yan, lumalaki. Kasi nakatuon tayo doon sa problema. Hindi sa kalakihan ng ating Panginoon. Hello? Nariyan pa ba kayo? Hindi ko po sinasabing kilalang kilala ko ng ating Panginoon. Tayo pong lahat nasa proseso. Amen po ba? Pero ang isang katotohanan, mga kapatid, hindi patagalan sa Kristiyano, palaliman. Sabi mo sa katabi mo, palaliman. Palalayumang makilala natin ang ating Panginoon. Kaya po sabi ng Bible, ang kasabihan, ang sabi doon, may mga nauuna ang mahuli at may mga nahuling mauna. Pero hindi po nangangulugan lahat ng nauna ay mahuli. Pwede yung mauna, manatiling mauna. At pwede po yung huli, manatiling huli. Hello, nandyan ho ba kayo? Depende po yan sa tugon natin, ang paghahagad nating mahayag, makilala natin ang ating Panginoon, ang kanyang kalakihan sa ating mga buhay. Praise God. Ano pa ho, makapagpatuloy tayo sa buhay, kapatid. No? Sapagkat sa panahon po ng ating buhay ngayon, puro pagsubok, puro problema, at tayo labas ng ating mga strength eh. Kami po, 2 araw lang po kaming lumabas ng aking may bahay. Kinabukasan din sa makasama dahil pagod na. No? Naubusan po tayo, mga kapatid. At ang mundong kinakain tayo, tandaan natin yan, mga kapatid. Kinakain ng ating mga lakas. Dahil nakita natin puro sulin, puro problema, di po ba? Kinakain po yung lakas natin. But ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, sa John 6:3, sabi ni Jesus, ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. At ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ay nagbibigay buhay. Kaya kapatid, kapag nawawala tayo sa hulog, nawawala tayo, ibig sabihin, nagkukulang tayo ng salita ng Panginoon.
Amen po ba? Kung bakit madali tayong mag-react, madali tayong maapekto ng problema dahil po yung lakas. Kaya po sabi ng Psalms verse 1, no, chapter 1, kung babasahin niyo po doon, tulad ng isang halaman na mumunga kahit hindi niya kapanahunan. Para siyang isang halaman na laging sa batis, no? Ibig sabihin po, ganda po ang buhay ng isang Kristiyano. Kapag tayo po salita ng Panginoon, natutuyo ni mga kapitbahay natin at nanghihina na sila, umaayaw na, sumusuko na, iba namamahinga na, no? Iba yung ginagawa, pero po tayo nakapagpapatuloy tayo. Andyan ho ba kayo mga kapatid? Yun po ang nais ng Panginoon. At yun po naman ang nais ng demonyo sa atin, na tayo po ay malayo sa salita ng Panginoon. Being busy, minsan po mga kapatid, being busy in the kingdom of God doesn't mean we are busy sa Panginoon. Magkaiba ho yun. Like Martha and Maria, mga kapatid, di ba? Si Martha, busy sa kaharian ng Panginoon, pero hindi siya busy para sa Panginoon. Kaya being busy in the kingdom of God doesn't mean tayo po'y busy sa Panginoon. Hindi dahil tayo po'y nasa gawain ng Panginoon, pero yung ating pong kalalagayan, ating kaugnayan sa Panginoon ay tama. Minsan po kayang itago yun ng ating kalalagayan. Nandyan ho ba kayo mga kapatid? Kaya po sabi yan, makapagpapatuloy tayo sa buhay dahil po ang salita ng Panginoon ay nagbibigay buhay. Kaya kapag tayo nalalay sa Panginoon, ibig sabihin, nawalan tayo ng buhay. Amen po ba? Para tayong kandilang nauupos. Sige po, tuloy natin. Ano po ang kaya pang gawin ng salita ng Panginoon sa buhay natin? Ang salita po ng Panginoon, sabi diyan, ay isang pagkain sa ating buhay pananampalataya. Sapagkat sabi diyan, no? Make us grow, glow, and go. Sabi po sa mga teacher niyan, no? Glow, grow, and go, no? Mga teacher, di ba? Pinapalakas ka, pinapabukadgad ang iyong, ibig sabihin, hindi po tayo pasas. Sabi mo sa kata mo, hindi ka pasas. Ikaw ay ubas. Amen po ba? Hello! Nandiyan ba kayo mga kapatid? Maraming Kristiyano ang nagiging pasas. No? Gusto ng Panginoon, nag-glow po tayo mga kapatid. At ibig sabihin, on the move tayo. No? Ibig sabihin, hindi tayo napapasuko ng problema. Hindi tayo maayaw. On the go tayo lagi. Kaya sabi ng Matthew 4:4, ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, nasulat, hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagbumula sa bibig ng ating Panginoon. Hindi mo masamang kumain ng marami. Hello? Pero ito po karanasan ko sa buhay ko. Pag ako po'y nag-aaral, lalo kapag ako'y magtuturo ng kinabukasan, pag ako ay kumain ng sobra, inaantok na ako. So yung gusto kong gawin para sa Panginoon, kaya sabi ng Biblia, the spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya the more that we feed our body, bagamat kailangan po natin pakainin kapatid, baka ho, ang tanong ay baka napapabayaan natin ating spiritual na buhay. Malakas ang ating panlabas, pero yung ating kaloob-looban ay umiiyak ng kauhawan ng ating Panginoon. It is only the Word of God that fill the thirstiness ng ating mga buhay. Nandyan pa ho ba kayo mga kapatid? Ang kagutuman natin, tanging salita po ng Panginoon at ang kanyang presensya ang siyang magpapasakdal at magpapapuno ng ating kagutuman sa buhay. At sabi po ng Pedro 2:2, gaya ng sanggol kay manabik sa gatas o dalisay na gatas espiritual upang lumago kayo sa kaligtasan. Ibig sabihin ng salita ng Panginoon po, ito ay nagbibigay lakas. Nagbibigay lakas. Sino po yung mga nanay na nagpadede, di ba? Pagkagutom yung nanay, di ba? Di ba? Ganun yung mga bata pagka talaga di ba? Yung talagang halos siguro, nung ang misis ko po ay nagpapadede, minsan sabay. Ano yung bakit sabay? Kasi yung kapatid niya, nagtatrabaho sa Makati, at saka si si Nathan, dedede. Kaya minsan dalawa sila. Kaya minsan umiyak na siya, sabi niya napakahapdi na, wala nang halos lumabas, no? Mga kapatid.
Kaya nung kami po iawatin namin si Nathan, kung di lalagyan namin ng kalamansi, no? Lalagyan ng kalamansi kasi wala nang, ang sakit eh, no? Masakit daw sabi, talagang naramdaman ko yung sakit dahil wala na. Ganun daw po mga kapatid, no? Ang bata gusto niya laging umigop ng gatas. Dapat daw po ganun tayo bilang mga Kristiyano. Laging uhaw sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Laging uhaw sa kanyang mga salita. Sapagkat sabi yan, doon tayo lalago, no? Doon tayo lalakas. Ano pa ho mga kapatid? Nang salita ng Panginoon, ano po to? Ay gabay sa pag-alam ng kalooban at layunin ng Diyos. Ang sabi ng 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulta ay kinasiyahan ng Diyos at naggamit sa pagturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid ng likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat dapat handa sa lahat na mabuting gawain. Praise God, no? Tayo po, ang salita ng Panginoon, tayo po inahanda, no, sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi lang po yung mga kapatid, nagagamit natin bilang sandata sa mga palasong ibinabato sa atin ng demonyo, mga kapatid. Ito po, ang ating Panginoon, sinubok siya, sabi ganoon, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi doon, tumalong ka sa bundok na to at sasaluhin ka ng anghel. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, nasusulat, huwag mong subukan ng ating. Kaya po, sa buhay po natin ngayon mga kapatid, world war ang laban natin ngayon. Sabihin natin, world war. Salita, makikinig ka ba sa diablo o makikinig ka sa Panginoon? Sasandal ka sa salita ng Panginoon o sasandal ka sa iyong sitwasyon? Sasandal ka sa sinasabi ng kapitbahay mo? Sasandal ka sa kalalagayan mo? Yun po ngayon mga kapatid, ang bentahe, kung paano tayo tutugon, no, sa salita ng Panginoon. Ang dami pong pakinabang po ng salita ng Panginoon, pagtuturo ng katotohanan, pagtatama ng mga maling katuruan, no? Pagtutuwid ng likong gawain, kaya hindi hulat, alam natin. Ginagawa po nating salamin ng salita ng Panginoon. Minsan, pagkasama ko po yung bunso ko, kritiko ko yun. Daddy, yung buhok mo, wala sa ayos. Daddy, ang kwelyo ng damit mo, wala sa ayos. Lahat mo nakikita. Ang anak ko po naging salamin ko sa buhay ko, mga kapatid. At minsan sabi ng Biblia, turo tayo ng turo ng puwing ng ating mga kapitbahay, pero yung puwing ng mata mo, kadahilan. Bakit po? Kasi hindi tayo tumitingin sa salamin. Amen po ba? Kaya po ang salamin ang salita ng Panginoon naging salamin upang makita po natin anong kalalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon. Ano, mga kapatid, hindi lang kalalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon, kundi ang salamin ito, nakikita natin ang kalakihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon doon. Nakikita natin ang kalakihan ng Panginoon sa buhay natin. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat, ito na po yung lumilinis sa ating pagkatao. Dumadalisay ng ating mga pag-ugali, ng ating mga karakter. Amen po ba? Dahil yun po ang layo ng Panginoon. Bakit tayo nilikha, mga kapatid? Maging kawangis tayo ng ating Panginoon. At ginagawa niyang kasangkapan ang kanyang salita sa ating mga buhay. Kaya po paalala, di ba? Sabi ng Bible, huwag kang lilimot, sabi ng Hebreo, huwag natin kakaligtan ng ganitong mga pagtitipon. Sapagkat tayo po ay nabubuhay na sa huling mga araw. Wala akong ginagawa ang diablo ngayon, 24/7 siya. 24/7 po ang diablo, overtime pa siya upang ikaw ako muli niyang hikayatin at ilayo sa Panginoon. At ito yung tanda, sabi po ng Biblia, sa huling mga panahon, maraming manlalamig at tatalikod sa pananampalataya. Nawa, wala ho sa atin sa kalagitnaan, wala ho sa CCFC. Amen po ba? Hello? Ako ho, lagi akong excited kapag nalalaman kong Sabado, Linggo na. Excited po talaga kayo mag-asawa. Totoo po, mga kapatid. Minsan napapagal po yung katawan natin. Kinausap ko nga ho si Mrs. Sabi ko, sama tayo sa Plaridel bukas. Oo siya no? Kaya mamaya punta kami ng Plaridel, sama kami doon. San Rafael, sorry, Plaridel tuloy. San Rafael, no? Siya pa magtuturo mamaya doon, di ba?
Praise God. Hallelujah. Gising pa po ba tayo? Praise God. Sige, patuloy natin. Hallelujah. Tapos na, anak. Closing prayer tayo. Ang salita ng Panginoon ay pinagmumulan at nagpapatatag ng ating pananampalataya. Ang sabi diyan, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkinig at pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. So makita ko natin kapatid, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Actually, yung kalawang hearing dyan mga kapatid, it's not only hearing, but understanding the Word of God. Ibig sabihin kapatid, yung pinagninilayan mo, kaya po sabi, para tayong mga Berean na Kristiyano kapatid, na yung pagkatapos mangaral ni Pablo, ay dadating sila sa bahay, titingnan kung tama yung tinuturo ni Pablo. Baka niloloko na sila ni Pablo. Kaya aralin po nila yung mga kapatid. No, ganun po tayo, huwag tayong kain ng kain. Hello, nandyan ho ba kayo? Kaya sabi ho ng kasabihan, ang isda daw ho nahuli sa bibig. Hello. Kaya hindi lahat ng isda ay pwede natin kainin, may mga tinik yan. Hello. Grabe, napakatahimik natin. Hindi ko alam kung kayo ay gusto niyo patigilin na, no? Praise God. Hallelujah. Sabi niya, faith comes by hearing and hearing the Word of God, mga kapatid. Kaya kung tayo po yung nais natin maging isang matalino, matibay po ang ating pundasyon, pagkatapos po ng mga pangaral to, baybayin po natin ang salita ng Panginoon. Kung tama yung mga ating narinig. Amen po ba? Ako, mahilig po ako mag-record, lalo pagka gantong linggo. Ni-record ko pa rin po yan. Hindi ako satisfied dun sa ulitin natin yung natin, no? Minsan po ni-record ko yan. Para mapakinggan ko uli, manamnam ko ang salita ng Panginoon. At minsan iba ang pangusap ng Diyos sa inyo, iba yung pangusap sa akin. Minsan nakikinig tayo dito pero kinakausap na tayo ng ating Panginoon. Andiyan ho ba kayo mga kapatid? Ang mahalaga, bukas ang puso natin. At handa ho tayong katagpuin, kausapin ng Panginoon, maging sa mga sitwasyon. Pwede ho mangusap ang Panginoon sa atin. But the mere fact, mga kapatid, ang pananampalataya, pinagmumulan po nito, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya po, less word, less faith. No? Kapag konti ang ating nababasa, konti ang ating narinig, kapatid, konti rin ang ating pananampalataya. Nandyan ho ba kayo mga kapatid? Kaya dito, ang laban ho dito, palaki ng pananampalataya eh. Kaya pwedeng kumilos ang Panginoon sa buhay mo, kahit ako pastor, pwedeng mahigitan mo ang pagkilos ng Panginoon kahit di ka pastor. Dahil depende yun sa lalim ng kaugatan ng iyong buhay sa salita ng Panginoon. Simusta mo magugat ka. Simusta mo magugat ka. Paugatin mo ang buhay mo, kapatid. Amen? Ano pa sabi diyan? Gawing patnubay at gabay ang Espiritu Santo. Mga kapatid, ikalawang bagay upang tayo po'y patuloy na maibalik sa layunin ng Panginoon, yung kalooban niya sa buhay natin, maganap yung disenyong ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Ang sabi diyan, gawing nating patnubay at gabay ang Espiritu Santo sapagkat sabi po ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kung ating mong babasahin yan hanggang verse 15 yan, napakaganda ho na sinabi ni Jesus dyan. Patungkol sa kanya, ipapahayag, sabi ng Banal na Espiritu, ang siyang tungkulin, kampanin, ministry ng Holy Spirit, mga kapatid, ay to reveal Jesus in your life. Ipapakilala niya, ipapahayag niya si Kristo sa iyong buhay. Ipapakita niya kalakihan niya sa iyong buhay. Yan daw po ang gawain ng Banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya po sabi ng Galatia, sinasabi ko sa inyo, sabi ni Pablo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Walk and live by the Spirit, mga kapatid. No? Lumakad tayo at mamuhay tayo sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, mga kapatid. At ang isang ginagamit po ng Spirit sa buhay natin, sabihin nyo ano? Konsyensya. At ang konsensyang yan, mga kapatid, kapag kayo binabiolate natin lagi, konti na ho magsasalita yan. Ang sabi po ng Bible, sa mga huling araw, people will be having assured conscience. Titigas daw po ang konsyensya. Kaya makita natin ang mga mamatay tao na yan, hindi naman kagad, meron bang ipinanganak na pagkapanganak niya may baril na siya? O pumapatay na siyang tao? Hindi, mga kapatid, proseso yun eh.
nung nabarkada siya o napasama siya sa ganung mga buhay ng tao, natuto na siyang umako ng baril. Natuto na siyang unti-unting bumabaril. Halimbawa, ang unang binabaril siguro niya, ibon o kaya butiki. Habang tumatagal mga kapatid, yung ginagawa niyang laruan, mga tao na. Kaya mga killer na yan, mga kapatid, hindi nagsimula sa ano yan, hindi nagsimula yan. Bago naging habit yan, mga kapatid. Bago naging way of life nila yan, nagpasimula sa maliit yan. Ako, nung sabi ko nga, nung ako nagpapasimula sa construction, kapatid, pinagpukpuk po ako nung foreman, ang lalaki ng pako niya, D4. Pag uwi ko sa bahay, hindi ko na may ingat yung kamay ko at kinabukasan hindi na ako makapasok kasi hindi ako sanay magpukpok ng martilyo. Pero ngayon mga kapatid, kahit atawan, kaya ko na. Bakit? Naging kalye ng kamay ko, nasanay na eh. Ganun po sa buhay natin kapatid, sanayan lang yan. Sanayin mong buhay mo. No? Na mamuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Yan pong ibig sabihin niya kapatid. Paggabay tayo, paturo tayo, patuwid tayo. Ang Banal na Espiritu po, tinutuwid tayo niyan. Hello, nandyan ba kayo? Kaya kapag ang konsensya, kahit sa kape, di ba? Dati napapasok ka eh. Di ba? Pero the more na nagugusto mo yung mainit, ako hindi ako sanay uminom ng malamig na kape ngayon. Dati pasong-pasuan dila ako. Halos 2 araw yan bago matanggal yung paso niyan. Pero the more na natuto ako kapatid, parang yung kapeng mainit, parang ano lang sa akin, parang tubig na malamig na lang. Ganun pong konsensya natin. Kapag kahuyan, binabiolate natin, ihintong mangungusap yan sa buhay natin. Nandiyan na ba kayo? Napakatahimik natin, parang, sa mga gusto mo, wag mo akong tutulugan. Praise God, praise God. Sige, patuloy natin, mga kapatid. Anong number na tayo? Sige, tuloy natin. Okay na ba? Praise God. Hallelujah. Ikatlo, mga kapatid, sabi yan, gampanan ang nilaang tungkulin at gamitin ang mga kaloob. Ito po yung mga kapatid, kung bakit tayo po ay may layo ng Panginoon, sapagkat nais ng Panginoon na makita natin ang tunay na kahulugan at layunin ng ating pagkahalika upang, sabi yan, gampanan natin ang nilaang tungkulin at gampanin ng mga kaloob. It means to discover, no? Discover natin. Kaya sabi ko nga kanina kapatid, si BBM, hindi siya pinanganak na presidente agad. Nagsimula yan sa pagbabata yan. Amen po ba? No one, sabi nga, a leader o a president is not born but they are made. Sabihin, nasa proseso. Nasa proseso, mga kapatid. Lahat ay dumadaan sa proseso, walang shortcut. Kaya we need to discover and develop, hindi lang po yung kapatid, kundi ating bantayan, guard and protect the things entrusted to us and excel on God-given ability. Na tayo po ay mag-excel, ating pong i-develop yung kaloob na yan at magamit natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo kanyang obra maestra, hindi lang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Kaya po mga kapatid, sa umagang ito, ang ating pong pagkilala hindi isang aksidente. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka aksidente. Hindi ka anak sa buho. Hello? No? Ito, lagi ko sinasabi sabi ng mga kapatid ko, hindi ka namin kapatid, maitim ka, mababa ka. Pero nakita huli lang kamukha kong tatay ko, hindi lang may tatwa. Kamukha kong tatay ko. Praise God. Ibig sabihin, kung gwapo ko, gwapo rin tatay ko. Bro. Alam po, isa lang po nagsabing gwapo ako, asawa ko eh. Praise God. Kaya mga kapatid, tayo po binubuo ng ating Panginoon. Nawa, maging katotohanan po sa atin, sabi niya, if you have seen me, you have seen the Father. Sabi ni Jesus, di ba? Tayo po inaanyo sa wangis ng ating Panginoon. Patuloy po tayong dinadalisay ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ikaw ako, hindi tayo aksidente. Ikaw ay nilikha ng Diyos para sa Diyos. Naway hindi natin aksahin ang ating buhay sa mga bagay na walang kabuluhan. Let the minority be the minority and let the priority be the priority ng ating mga buhay. Minsan po kasi
sali-sali siya ng buhay natin. Minsan hindi prioridad, naging prioridad na ng buhay natin. Minsan yung hindi priority, nagiging priority natin. Tuloy natin. Matatapos na po ako. Kaya po sabi ng Genesis chapter 2 verse 19, nung litkahin po ng Panginoon, si Adan at Eva, sabi yan, kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoon, Yahweh, ng mga hayop sa parang at mga ibon sa impapawid. Dila niya ito sa mga tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Grabe, no? Ang tiwala po ng Panginoon kay Adan. The more na tayo po naging good steward ng salita ng Panginoon, the more God will entrust us many things. Amen po ba mga kapatid? And big things. Minsan, aim ng malaking bagay, pero sa maliit na bagay, hindi tayo napagkakatiwalaan eh. Minsan, konting alam, naging mayabang na tayo. Hello, nandyan ho ba kayo? Naalala ko yung helper ko, naturuan ko lang, mas magaling na sa akin eh. Ayaw na paturo eh, no? Pero the more, mga kapatid, alam nyo, the more na nakikita natin ang ating sarili sa Panginoon, ewan kung naranasan ito mga kapatid, the more nakikita mo yung sarili mo sa Panginoon, nakikita mo, napakaliit mo, kulang pa. Hello, nandyan ba kayo? Lalo mo nakikita yung kaliitan mo sa Panginoon eh. Lalo nakikita mo yung kawalang yung napakababa mo sa harapan ng ating Panginoon. Lalo mong ibinaba ang sarili mo. Walang-wala ka. Pwedeng ipagyabang sa Panginoon. The more na nasasalamin mo ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Pero kung di mo nakikita yon, maaaring may problema sa buhay natin. Kaya po sabi, ang tao ay nagbigay pangalan sa lahat ng ibon, impapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nagbigay ng makasama at makakatulong. Dahil nga po, ang tao po ay nilikha para sa tao. Amen po ba? At bahagi po nun, nais ng Panginoon, ikaw ako, maging bahagi ng ating Panginoon, makasama natin ng ating Panginoon. Sige po, matatapos na po ako. Kaya po, God designed man to walk with his maker, partner. Sabi po ng Genesis chapter 3 verse 8, at narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos at lumakad sa halamanan sa kalimliman ng araw. Sabi po ng English, in the cool of the day, sapagkat nagkasala po si Adan at si Eva dyan eh. Nagtago po sila sa at hinanap sila ng ating Panginoon. Pero ang custom po ng ating Panginoon, ang nakagawian ng ating Panginoon, ang Diyos, kasama niya ang tao. Pero dahil sa kasalanan, ang siya nagidahilan para mapalayo po ang tao. Kaya ikaw ay nilikha ng may sadyang disenyo, no? May dakilang plano, naway lumakad tayo mula rito ng may katiyakan sa ating pag-iral na may layunin. Sa pagtatapos mo mga kapatid, naway baon natin ang mga mahalagang katotohanan ng hindi tayo aksidente, nilikha tayo ng may layunin. Kaya po sikapin natin, isa pamuhay, ang layunin ito araw-araw, lumakad nakasama ang Diyos, gawing kalasag, kalakasan, ang kanyang mga salita at patuloy na pasakop ang ating buhay sa gabay at pagsama ng Espiritu. Amen po ba? Yun po mga kapatid. Wala nang ibang pwedeng idagdag, no? Gawin nating kalasag ang salita ng Panginoon, lumakad tayong kasama ang Panginoon. Kaya po, ang panalangin namin lagi ng aking asawa, Lord, wag mo kami dadalhin sa lugar na hindi ka namin kasama, na hindi mo kami napupunta ron. Nawa, nasahin po natin sa buhay natin, sa ating mga desisyong ginagawa, sa ating mga planuhin ginagawa mga kapatid, sa ating mga lakbayin, sa church na ito mga kapatid, maging susi, maging sanggalang natin, no, sa ating mga mitiin, ng paglaki ng gawain. Ang Diyos po nagpapalaki nito mga kapatid. Ang Diyos po nagpapabunga nito. Kahit anong effort natin, maliban na paitulad ng Panginoon, palaki nito, wala tayong magagawa mga kapatid. At yun, bunga ng ating paglapit sa Panginoon. Lagi kong taas ang ipinagmamalaki sa inyo, yung boss ko po, mga kapatid, hindi siya nag-aaral sa Bible school. Ngayon, may binuksan na naman silang isang simbahan na naman.
kung di ako nagkakamali, 23 simbahan na po ang hinahawakan. Ano po yun? Hindi yung theology, hindi nag-aral sa Bible, pero lohology. No, lohology. Lagi mo siyang lumuluhod. Araw-araw po, meron po silang morning watch. Lumuluhod po sila sa Panginoon sa simbahan. Para po hilingin, nagabayan sila ng ating Panginoon, kasihan sila ng Panginoon sa kanilang ginagawa. At handa silang ipailalim sa buhay natin mga kapatid. Nawa sa buhay natin, handa tayong ipailalim yung mga likong bagay sa buhay natin. Amen po ba? Maging handa tayong isuko ang mga bagay nito sa buhay natin. Then and only then mga kapatid, yung kamay ng Panginoon, handa siyang kumilos sa buhay natin. Nandiyan ho ba kayo? Pwede ho tayong tumawag lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, marami ka pang ihahayag sa amin sa buhay namin. Ang aming pong buhay ngayon at ang aming narinig is just, Panginoon, a small portion. Karanasan, pagkaalam ng aming tunay na kahulugan at layunin kung bakit kami naririto, Panginoon. Marami ka pang ipapahayag sa amin. Marami ka pang ipaparanas na karanasan. Panginoon, ang kapakinabangan, ang kasarapan ng iyong mga salita na isang buhay na sinasamahan ng Santong Espiritu. Na isang buhay na sa kabila ng mga pagsubok, hindi nangangamba, nag-aagam-agam sa kinabukasan. Turuan niyo kami, Panginoon, na sumandal sa iyong mga salita. Turuan niyo kami na hanapin, Panginoon, ang disenyo ng aming buhay. Hindi kanino man, hindi saan man, Panginoon. Hindi sa mga bagay na nakikita namin. Hindi sa mga bagay na pansamantala. Kundi sa iyong salitang mananatili magpakailanman. That heaven and earth will pass away, but your word will remain forever, O God. Ang sabi ng awit 89, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Magpanggang wakas, Panginoon, maglalaho ng langit at lupa, ngunit ang salita mo, Panginoon, hindi magkakabula. Hallelujah, hallelujah, Lord. Sapagkat ang salita at ikaw ay isa, ay Diyos. Hallelujah. 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 Sige po, kausapin natin ating Panginoon sa umagang ito. You and the Lord, no? Ikaw at ano ba ang gusto mo? Bakit tinatanong ka ng Panginoon ngayon, kapatid? Anak, ano ba ang gusto mo sa buhay mo? Yumaman? Magkapera? Magkakotse? Magkabahay? Magkaroon ng mga ganang trabaho? Kapatid, let our priority be our priority. Ang sabi ng Bible, but seek ye first. Hanapin mo ang Panginoon. Hanapin mo ang Panginoon sa kanyang mga salita, kapatid. Then and only then, sabi doon, all things will be added unto us. Ang lahat ng bagay ay dadagdag ng ating Panginoon. Alam niya ang kulang, alam niya ang bahagi na ating pong ninanais, kapatid. Alam niya ang makabubuti para sa atin. Kalagad natin ang kamay ng Panginoon sa ating mga buhay sa umagang ito, mga kapatid. Allow Him to rule. Allow Him, hallelujah. Paintulutan mo siya, kapatid. Bitawan mo yung mga dapat mong bitawan sa buhay mo. Hindi pwedeng magsama ang katuwiran, ang liwanag at ang kadiliman, ang kabanalan at ang kasalanan, o ang Diyos at ang kasalanan, kapatid.
Maaring yan ay kayabangan. Maaring yan ay kahinaan. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Sige po, kausapin natin si Lord. Thank you, Lord. Martiatan ko ng Panginoon ngayon, anak, anong gusto mo? Anong gusto mong maging? Nawa po sa puso natin, mapaalalahanan tayo ng buhay ni David, ni Pablo. Sabi ni David, as the deer panted for the water, so my soul longed after you. Katulad ng isang tupa na laging uhaw sa iyo. Nang sabi ni David, one thing have I desire that will seek you after. Marami siyang ninasa, pero sabi niya, Panginoon, hahanapin kita. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Give us a heart like David, Lord, a man who seek your will. Panginoon, hallelujah, na hinahanap ang iyong kalooban, hinahanap ang iyong katuwiran, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, turuan mo kami na huwag ipilit ang kagustuhan namin. Turuan niyo kami na ipailalim, Panginoon, maaring hindi ugma doon sa gusto naming mangyari, Panginoon, kundi pipiliin naming tumayo, tindigan, at sundin ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Habang pinapaintulot po namin ang Santong Espiritu na siyang magbigay sa amin ng lakas na maganap, makapamuhay ng isang matuwid na pumuhay sa iyong harapan, Panginoon. Thank God for bringing us back, Lord God, sa original na plano mo. Panginoon, maging sa kapangyarihang pinagkaloob mo kila Adan dahil namatay ka sa krus ng Kalbaryo at ibinigay mo, Panginoon, ang susing ito sa iyong katawan, sa iyong iglesia at sa iyong mga salita. Help us, Lord, to build our life na itayo namin ang aming buhay sa kapangyarihang salita mo sa buhay namin. Help us to walk. Hallelujah. Help us to obey your word, God, sa buhay namin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pwede po lang tayo sa ating mga kamay sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, salamat sa plano mo sa buhay ko. Thank you, Lord, for your plan sa buhay ko. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige, wagay-way natin kamay natin sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa buhay ko, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Not our will, let your will be done, Panginoon. So be it, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Whether by life or death, Lord, we belong to you, God. Hallelujah. In suffering, Lord God, in blessing, Lord, help us, Panginoon, na ang contentment namin, hanapin namin sa iyo. Hallelujah. Our fullness, Lord God. Hallelujah. Ang kapunuan namin ay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ang mga bagay na pwedeng ialok ng mundo, pansamantala, Panginoon, at minsan nag-aani ng kabiguan at kalungkutan sa aming mga buhay. Pero sabi ng salita, your blessing doesn't add sorrow in it, O God. Hindi nagbibigay ng kalungkutan, Panginoon, ang magpalang ibinibigay mo sa iyong mga anak. Hallelujah. At sabi ni Pablo, Panginoon, kailanman, hindi mo pinabayaan, hindi mo pinintulot ang mangutang ng kanyang kakainin ang mga taong sa iyo ay nagpapakubkub, Panginoon. Kubkubin mo ang aming mga buhay, pag-arian mo. Be glorified, Lord God. Thank you for what you're doing and continue to do, Lord, sa buhay namin. Ang lahat po'y magsabi ng malakas na Amen at Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po, nalagay po sa isang aksidente ako. Pero dahil alam ko, mabuti ang Diyos, bibigyan din niya ako ng lakas. Dahil si Kristo ang pinagmumulan nito,
dahil tayo ay kay Kristo. Sabi sa Malakay, ibigay doon natin yung ating kakayanan. Pero sinabi rin sa Korinto, magbigay tayo ng may kagalakan. Pero sinabi din sa Juan, sino ang pinakamdakila? Yung babaeng balo. Sa tatlong ito, lahat tayo nauugnay-ugnay dito. Hindi man natin na gagawa yung pinaka mataas na kaya natin. Pero si Kristo, kaya tayong gawin para sa atin ito. Hindi man natin katulad yung mga mayayaman na ang kanilang charts, mga aircon, mga bato, kailanman hindi matitinag, anumang panahon, magpapatuloy. Pero alam ko, si Kristo ang kaugnay-ugnay no kung bakit ang bawat charts, ang bawat tao ay magpupuri sa Kanya. Dahil dito tayo nakatalaga. Hindi mahalaga sa Kanya kung tayo'y nasa ganitong gawain. Ang mahalaga, yung puso na nagbibigay ng halaga para sa Kanya. Si Abel, hindi po tinuruan ng Diyos, ngunit nakapagbigay po ng mahalagang bagay na naibigay niya sa Diyos. Ganito po dapat ang maging puso natin. Hindi po yung mga mararangya, hindi po dapat yung lagay natin sa isip yung nasa maganda tayong katayuan para lang tayong makapagpuri sa Diyos. Sinabi nga ni Job, hindi daw sa kasaganahan, kahit daw po sa kasalatan, magagawa natin siya. Dahil ang puso ang nakahanda, hindi yung ating katatayuan. Puso ang tinitingnan ng Diyos kung bakit si Haring David ay naging karapat-dapat. Nito po ang isang nilalang na kay Kristo. Lahat ay magagawa. Lahat ay makakayanan. Naroon man tayo sa hindi magagandang kalalagayan, ngunit si Kristo pa rin yung ating hinahanap. Si Kristo pa rin ang dapat nating hanapin. Kaya po, kung ano man po yung nakayanan natin, bigay po natin ating panalangin. Tunay nga po, Panginoong Yesus, naririto kami upang sa iyo ay sumunod, upang makita ka namin sa aming mga paghahanap, upang sa aming pagkakatok ay tunay nga po ibukas nyo po ang nais mo sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po yung aming mga puso ay maging handa na susunod sa bawat oras ng aming buhay. Ikaw lamang po ang nararapat maparangalan. Kaya po ibigay po natin yung para sa Kanya. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all the
Praise God. Para po sa announcement po natin, patuloy po nating suportahan ang ating crossover moment online devotion mula Lunes hanggang Sabado alas 7 po ng gabi. Praise God. At nandun po tayo sa theme na crossover 365. Alam nyo, nakaka-enjoy po ito Kasi mula Genesis hanggang sa Revelation po ang ating tatalakayin from cover to cover. At the more na nire-repaso po natin, the more na mas marami po tayong nalalaman. Kasi pag binasa natin sa una, hindi po natin natatandaan lahat. Pero pag inuulit-ulit natin, ay oo nga pala, si ganito pala, ay ganito. Alam niyo po, nakaka-excite po. Kaya encourage kayo namin na patuloy nating suportahan at basahin po, sundan po natin yung crossover everyday po. Amen po ba? Yon, amen. Praise God. Hallelujah. At patuloy po na tayo po yung attend every Sunday po sa ating gawain. 9 o'clock po ang service natin. At every Wednesday po, meron po tayong midweek service every 7:30 in the evening. Bakit po 7:30 na? Kasi po binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating crossover moment ng 7 o'clock. Ayun po. So, sa umaga pong ito, meron po tayong mga celebrants ng January. Tinatawagan po natin si Sister Joy, si Sister Bea. Dyan ba si Sister Joy? Si Sister Nerissa from Hong Kong. Pag-pray sama na rin po natin sa panalangin. Si Brother Joel at si Sister Lani na nasa Taiwan. Sama natin din po sa panalangin. Tinatawagan ko po yung mga celebrants at saka yung mga anniversary celebrants din po. Meron po tayo mga celebrants po na anniversaries nila, wedding anniversaries, si Sister Salen and Brother Dax, Sister Cecil at saka Brother Ben, Sister Anna at saka Brother Jerry, yes, at si Sister Anu at Brother Joel Domingo. Mga celebrants po muna ng birthdays, pwede po natin sila ipag-pray. Tinatawagan po natin si Sister si Pastor Ralph ulit po. Pakipag-pray natin yung mga birthday celebrants. Yung anniversaries. Hello. Sama po lahat. Pwede na. Okay, thank you, Lord. Brother Joel, happy birthday. Praise God. Sige po, pati mga may anniversary, pwede na po. Kaya yan, praise God. Sige. Ayun, no? Praise God. Kami po ni Mrs. malapit na po yung anniversary namin, December. Okay. Pwede po tayo tumayin lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam niyo po ba ang Panginoon sa mga mag-asawa, ang Diyos po ang papanatili. Amen? Praise God, ang Diyos po ang papanatili. Kaya, let's thank the Lord. Tsaka po yung mga birthday ngayon. Thank you, Lord. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's pray. God, we're so thankful, Lord, sa mga birthday celebrant po namin. Panginoon, marahil lang iba, wala. But do remember them, Lord God, that truly, Panginoon, Ikaw ay faithful. At kailanman, Panginoon, hindi mo, Panginoon, sila binibitawan, nilalampasan. Sa anumang sitwasyon, meron po sila. Panginoon, isang taong dumaan sa kanilang mga buhay. Panginoon, ito'y pabatid lamang, Panginoon, na Ikaw ay tapat, Panginoon, sa iyong mga pangako sa kanila na kailanman, hindi mo sila sinukuan, Panginoon, sa anumang sitwasyon, meron po sila. Ang aming dalangin sa mga oras pong ito, lalo pa nilang maranasan, Panginoon, ang kalaliman ng ipagsama, Panginoon, hallelujah, at patuloy, Lord God, nagabayan sila, patnubayan, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na buhay, Lord, in any, Lord God, aspeto, Panginoon, ng kanilang tungkulin sa bawat tahanan, Panginoon, dadalangin po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na mayamang pagsama, Panginoon, ay patuloy po nilang maranasan, O Lord God, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon, magiging sandi, O Lord God, na namang hamon ng buhay nila, Panginoon, ang siya magiging sandata, Panginoon, huwag sila magpatuloy sa kanilang mga buhay. Long life and good health be upon them, Lord God. Blessing them, Lord God, from the top of their head till the bottom of their feet, Lord God. Na Panginoon, makita nila kung paano mo sila pinoprotektahan, kung paano yung gabay, ang iyong presensya ay patuloy pong sumasa kanila, Panginoon. Bless, Lord God, the works of their hands, O God. Hallelujah. Even their plans and dreams, O God, we pray, Lord God, na papangyarin mo, Panginoon, sang-ayon sa iyong kalooban, sang-ayon sa iyong kapanahunan, Panginoon. Let your will be done in their lives, O Lord God. Release, Lord God, your blessing be upon them. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amin din dalangin, Panginoon, mga nag-celebrate ng birthday ngayon, Panginoon.
sila Kuya Ben, Panginoon, sila Ate Cecil, sila Brother Benjamin, and Sister Cecil, O Lord God, at Sister Anna and Brother Jerry, O Lord, Sister Alu and Brother Joel. Thank God for their lives, O Lord. Panginoon, niloob mo na sila yung magkasama-sama. Panginoon, kayo po ang patuloy namin kinikilala, nagpapanatili na to, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, kayo po kung may mga sakit at Panginoon, hinanakit, naranasan sa nakaraan, kinikilala ka namin, Panginoon, you are God of second chances. You are God who heals, Lord God. It is you, Lord God, who transform, Panginoon, who restore, Lord God, of a broken, Panginoon, things sa kanilang mga buhay. It is only you, Lord God, who can fix this, O God. Kaya salamat, O Diyos, sa iyong ginagawa sa kanilang mga buhay. Panginoon, marami pang karawan. Panginoon, na-celebrate po nila. Marami pang karawan na magsama, Panginoon. At patuloy mong payabugin ito, Panginoon. Hallelujah. At Panginoon, patuloy na kasangkapanin mo sila sa bawat pamilyang kanilang represent, Lord God, na sila maging mabuting ama at ina sa kanilang mga tahanan at mabuting asawa sa kanilang mga asawa, Panginoon. Salamat po sa iyong ginagawa sa kanilang mga buhay, Lord God. Alam po, you are molding them, you are pruning them, you are purging them, Lord God, into your likeness, O God. Hallelujah. Lord, be the center of this relationship, Lord God. Kayo po ang dahilan at magpapanatili, Panginoon, ng relasyong ito, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay. Thank God for their lives, Lord. They are blessing, Lord God, sa kanilang mga family. They are blessing, Lord God, this church. They are blessing, Lord God, sa bawat sa po sa aming Panginoon. Hallelujah. Let your hands continue, Lord God, be upon them, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Release your blessing sa buhay po nila, sa kanilang mga financial, sa kanilang mga material na pangailangan, Panginoon. Makita nila, Panginoon, you are the shepherd, O God. You are the peace. You are the shalom, O God. You are the Jehovah Jireh. You are the Jehovah Nisi. Ang tagumpay po nila, ikaw ang tatanyag sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang tatayo sa kanila, O Lord. Ikaw mag-iingat sa kanila. Salamat po sa kanilang mga buhay. To all the glory, to all the praise. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Happy anniversary, kapatid. God bless. God bless. Hallelujah. Yan, magandang umaga po. Closing prayer po. Pero bago po tayo mag-closing prayer, alam niyo po, habang nakikinig ako, isa po sa tumatak sa akin, sa punto kanina, ay yung pangalawa po. Sabi po doon, upang magkaroon ng relasyon sa Kanya, hindi po basta tagasunod lang. Relasyon. No? Kaya nakakatawa po si Lord, nung umalis po siya, iniwan niya po yung love letter, Bible. Nung iniwan niya yung love letter, binabasa natin, habang binabasa natin at lumalalim tayo, nagkakaroon tayo ng relasyon. Kumbaga, alam ng Panginoon sa Genesis pa lang, sablay na ng tao. No? Kaya nakakatuwang isipin na ang Diyos, hindi niya po tayo pinagkaitan kahit kailanman. Bagkus, alam niya na sasablay ka. Ito yung love letter. Basahin mo. So kung hindi pa po kayo naiingganyong magbasa ng Bible, makinig po kayo ng Crossover 365. Please. Pinuromote po ulit. Pero yun po yung totoo. Kaya kanina po habang isinasagawa po yung pagbabahagi, no? Yung pangatlo naman po, ang sabi po doon, gamitin ang inilaang tungkulin, gamitin ang kaloob. Alam niyo po, may pananagutan po tayo eh. Kasi kung meron tayong relasyon, meron po tayong pananagutan sa Diyos. At yun po, yung katulad po natin na nawawala dati nung wala pa relasyon sa Panginoon. Kaya
yung relasyon po natin, hindi po natin magagawang gamitin yung mga kaloob na yon kung wala po tayong relasyon, yung igting. Sabi nga po ni Pastor kanina, yung hindi patagalan yung pagiging Kristiyano, palaliman talaga. Ganon din po, di ba? Sa mga asawa, 20 years, 10 years, bakit po pa sila lumalali? Bakit po sila tumatagal? Kasi po yung relasyon ay lumalalim, dumadaan man sa anumang pagsubok, pero ano po ang umuusbong? Yung relasyon. Ganon din po sa Diyos. Kaya kung may time na ikaw ay hihiwalay, balik ka sa Creator. Balik po tayo sa Creator. Kasi yun po, di ba? Kaya tayo po ay tumayo at tayo po ay mag-closing prayer. Sige po. Samahan niyo po ako, pasalamatan po natin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa paalalang ito, O Diyos, na, Panginoon, na dapat naming hindi lang basta pahalagahan, kundi, Lord, yung layunin namin, yung ugnayan na ibinigay mo, yung ugnayan na hindi mo pinagkait sa kabila, Lord God, ng kami, Lord, ay sumablay, Panginoon, nagkaroon ng mga bagay, ng mga pinagdaanan sa mga kasalanan. Ngunit, Lord, salamat po at binalik mo po kami sa tamang landas, O Lord, na magkaroon kami ng makabuluhang buhay, yung makabulong buhay na kasama ka, katuwang ka, Lord, bilang partner, O Lord, sa mga gawain, Panginoon, na itinalaga mo sa amin, Lord God, lalo, Lord, yung utos mo, Panginoon, na hindi lang kami maging tagasunod mo, kundi, Lord, maging, Panginoon, huwarang kami, O Diyos, na anak mo, Panginoon, doon sa mga kapatid namin, O Diyos, na wala pa, Lord, sa aming mga piling, O Lord. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa paalala. At Lord, na yung ugnayan, Panginoon, ay hindi po sana, Lord, mawala. Bagkus, Lord, katulad po namin sila dati na matitigas ang ulo. Ngunit, Lord, naririto po kami. Pinasasalamatan ka, nilululuwalhati ka sa Panginoon sapagkat, Lord, ikaw ay mabuti, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Sa bawat isa na nilalang mo sa mundong ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat po ng nilikha mo. Ang sabi mo, O Diyos, kami yung pinakamabuti, Panginoon. Kaya, Lord, ang dalangin ko po, O Diyos, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na magampanan, Lord God, yung inaatang mo sa amin, Panginoon, na maging, Panginoon, na tagapagpahayag po kami, Panginoon, ng magandang balita. Kaya maraming salamat po, Lord God. Minsan pa ikaw ang mapupurihan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin in the name of Jesus. Amen. Pinatawan mo, ibibig ko, binigyan ng kulay ang mundo. Nagpunan ko'y pinawi mo, galakang ibinigay sa puso ko, hindi malilimutan ang pangalang magkapangyarihan, Panginoon.